Kapag nahuli kang nagloko, umamin ka na. Di yung patong-patong na ngang ebidensya, nagsisinungaling ka pa. Kasi ang kapal na nga ng ginawa mo, dinagdagan mo pa ng pagdinay. Pagsisinungaling, hindi mo na nga naingatan ng tiwala, ginawa mo pa siyang tanga. Sa harap ng katotohanan, kitang-kita na. Alam mo bang hindi lang panloloko ang nakakasira sa tao? Yung alam na niyang totoo pero pinipilit mo pa rin itago. Yung may ebidensya na pero gusto mo pa rin siyang magduda sa sarili niyang nakita. Hindi ka lang nagloko po. Pinaglalaroan mo pa ang isip ng taong sinaktan mo. Pero sa totoo lang, ganyan ang taong ayaw managot. Nahuli na pero pa'y palusot pa. May screenshot na pero deny pa rin. May pagbabago na sa kilos pero siya pa rin ang galit. May malinaw ng kasalanan pero gagawin pa rin praning yung taong nakahuli. At dyan lalong lumalala ang sugat. Kasi habang naghahanap ng totoo, ikaw naman gumagawa ng panibagong kasinungalingan na imbis na bigyan mo siya ng malinaw na sagot, binibigyan mo pa siya ng mas maraming dahilan para hindi na ulit magtiwala. At ang masakit, hindi lang relasyon ang sinisira mo, pati peace of mind niya. Kasi ang taong nahuli pero nagsisinungaling pa rin, hindi nagsisisi. Takot lang siyang mapanagot sa kasalanang ginawa niya. Kaya tandaan mo, kapag nagloko ka na tapos nagsinungaling ka pa, hindi mo lang sinisira ang tiwala niya. Tinuruan mo siyang magduda kahit kitang-kita na. Kaya huwag kang magtaka kung dumating ang araw na kahit totoo na ang sinasabi mo, hindi ka niya na kayang paniwalaan.